Ito na, last na. Last na chance na para ma-figure out nyo kung sino talaga ang breadwinner na makeup artist. Dumako na tayo sa huling K, which is katanungan. May isang katanungan tayong ibibigay sa ating tatlong breadwinners. Breadwinnables, heto ang katanungan. Makinig. Pupuntahan na natin siya. Sa iyong sagot, ikaw ay pakikinggan ni JM at Fiang. Ang tanong, bilang isang makeup artist, napapasaya ka kung bukod sa bayad ay may tip kang natatanggap mula sa client. Tama? Bilang isang breadwinner naman, paano ka mapapasaya ng sarili mong pamilya? Number 1. Bilang isang breadwinner, mapapasaya ako ng aking pamilya. Pag uwi ko, sasalubungin nila ako ng paghahandaan ako ng nanay ko ng pagkain, nakaready lahat ng mga kailangan ko, tapos pagpapahingahin niya na ako. Yun yung isa sa pinakamasarap na feeling na uuwi ako na wala na akong gagawin kundi pagpahinga dahil alam niya na napagod ako. Yun lang po. Oh, totoo yan. Sarap naman yun. Alam mo, marami kaming breadwinners na nakakausap na minsan yung pagod daw, hindi naman nila nakukuha sa trabaho. Mas napapagod sila pag-uwi. Yeah. Kasi imbis na magpapahinga na sila, parang mas mabigat pa yung dinadatnan nila pag-uwi kaysa dun sa pinanggalingan nilang actual na trabaho. Kumbaga, pag-uwi nila, hindi pa sila magtatrabaho, dun pa sila mas lalong mapapagod. Kaya marami tayong nakakausap dito, di ba? Yung mga breadwinners na construction workers, bago sila umuwi, umiinom sila. Para pagdating nila sa bahay, makakatulog sila agad. Hindi na nila mahaharap o mararamdaman pa yung iba pang mga issues sa bahay nila. Kasi gusto na nilang magpahinga. We felt that. Dito naman tayo kay number 2. Bilang isang makeup artist... Bakit gano'n? Robot? Ba't robot? Bakit? Mayor Joy Belmont. Bilang isang makeup artist... Napapasaya ka kung bukod sa bayad ay may tip kang natatanggap mula sa client. Bilang isang breadwinner naman, paano ka mapapasaya ng sarili mong pamilya? Bilang isang breadwinner po, napapasaya po ako ng pamilya ko kapag naipaparamdam din po nilang importante ako at mahalaga ako sa kanila. Na hindi lang po yung perang na idadala ko sa kanila ang importante sa kanila, kundi ako rin po mismo. Oh. Tama naman. Masakit yun, di ba? Parang ang feeling mo, ang mahalaga lang sa kanila, yung naibibigay mo. Hindi ikaw mismo. Na parang, paano pag wala ka nang naibigay? Parang wala ka nang bilang. Wala nang kwenta. Oh. To be felt and seen. Yes. Yes. Is it? Oh, bakit? Bakit? Feeling ko talaga number 3. Number 3. Bilang isang makeup artist na naka-contact lens ng Hazel Brown. Wow. Hoy, hindi pa siya sumasagot, naiiyak na siya. At naka-foundation ng Touch of Tan. Bilang isang makeup artist, napapasaya ka kung bukod sa bayad, ay may tip kang natatanggap mula sa client. Bilang isang breadwinner naman, paano ka ba napapasaya o mapapasaya ng pamilya mo? Bilang breadwinner po ng pamilya ko, importante po kasi sa akin yung magkakasama kaming magkapamilya kasi wala na po kasi kaming parents. So, pero importante talagang magsama-sama kami. Lalo ngayon nasa malayo ako, nasa Quezon City ako, nasa Pangasinan sila. So, yung part na nararamdaman ko, parang yung dapat na nandun ako sa kanila, nakasama ko sila. Pero ginagawa ko lahat ng makakaya ko dito para makipagsapalaran sa Manila, para makapagbigay ng ano po sa kanila, ng financial o ng support sa pamilya ko. Maraming salamat. Oh. Parang yung mga breadwinners ng OFW, di ba? Yes. Okay naman yung nagsasakripisyo, okay naman yung nagtatrabaho kami para sa kanila. Kaya lang masakit, hindi namin sila nakikita at nahahawakan. So, hindi napapawi yung pagod kasi wala sa piling nila yung pamilya.